Welcome to K-Catalog. Level 3 Unit 8 Workbook, page 66. Vocabulary review muna tayo. So, yung instruction natin, same lang. Piliin yung tamang sagot dito. So, yung tigida, nilagay ko na yung mga English term, no? To fry, dajida means samta tsaka kurida, same sila, to boil. Kaya lang, si samta, usually kapag solid food yung iboboil mo. Tapos kapag may mga liquid naman or may tubig or sabaw, that time, kurida. And then jida, steam. So number 1. 소화가 안 될 때는 맵고 짠 음식이나 기름에 blank 음식을 피해야 한다. So sabi, piheya handa, avoid yung mga pagkain na girume, dun sa mantika. So ano ba yung usually ginagawa sa mantika? Malamang no, pinagpiprituhan. So we have the idea na pwedeng twigida na yung sagot dyan. Okay, so complete muna natin yung sinasabi sa 1. Sabi, sohwaga andwe tenen. So, ibig sabihin nung sohwaga andwe, so kapag ikaw ay hindi natutunawan, no, hindi maganda yung condition ng iyong tummy. So, kapag ganun daw, 맵고 찬 음식이나, so yung mga spicy and salty food daw, or, so yun nga, no, yung mga pagkain na blank sa oil ay kailangang iwasan. So, malamang itong twigida yung sagot natin. But we have to transform pa itong twigida, no? So, yung twigida, gagawin mo siyang twigin. Okay? Kasi dinidescribe mo kung anong klase ng pagkain yung dapat iwasan. So, if maalala nyo yung ating verb plus niyen or en. Okay? So, yun yung grammar na yan, no? So, twigin, 음식을 피해야 한다. So again, yung number 1, ang sabi, kapag hindi maganda yung sikmura mo or sinisikmura ka, iwasan daw yung mga pagkain na spicy and salty at saka yung mga fried. Okay? So number 2, 우리 집은 미역국을 blank 때 소고기 대신 해산물을 넣는다. 사bi, 우리 집은, so ibig sabihin yung way sa bahay daw nila, no? Sa bahay namin or sa family namin, pwede din ganun yung ibig sabihin yan. 미역국을 blank. So sabi niya, miyokguk yung pagkain nila dito, no? Yung seaweed nila na soup. So blank te. 소고기 대신 instead of beef, 해산물을 넣는다. We put, 해산물 is seafood. Okay? So, ano kaya yung ginagawa dun sa miyokguk? Malamang ito ay niluluto nila. And yung best na answer natin dyan is to boil. So, alin dito? Samta or kurida? Dahil ito ay miyokguk, so guk means soup. So, may tubig, kaya yung letter D, kurida. So, yung kurida dito, gagamitin natin yung grammar na ulte or realte. Okay? During or when. So, yung kurida, magiging kuri, tapos lalagyan mo ng real dahil walang batchim, no? So, drop mo si da dito, walang batchim, so real. Kuril, and then te. So, again, ibig sabihin yan, sa bahay namin, kapag magluluto or magpapakulo kami ng miyokguk, instead of beef, ang nilalagay namin is yung 해산물 or seafood. Number 3. 계란을 뜨거운 물에 너무 오래 blank 껍질이 떠진다. So, ano ibig sabihin nun? Yung eggs daw, kapag sa hot water, ay sobrang tagal na blank, kopchil. Yung kopchil is yung balat or shell. Yung shell daw ay tojinda. So, pag sinabing tojinda, magka-crack. Okay? So, ito naman, ang papakuluan mo dito is solid naman, no? So, yung egg. Kaya, letter C, samta. So, yung samta natin, magiging sam으면. Okay? Kasi may condition siya, no? If, pakuluan mo ng sobrang tagal sa tubig yung egg, yung shell niya ay magka-crack. So, yun yung gusto niya sabihin dyan, no? Kaya yung samta, nilagyan natin ng 음연 na grammar. Since meron siyang batchim dito, kaya 음연. Number 4, 어머니께서는 구운 만두보다는 찜기로 만두를 더 좋아하신다. Sabi, my mother compared to guun mandu. Pag sabing guun mandu, ito po yung fried dumplings. Okay, so fried yung guun and then mandu dumpling. So sabi niya, yung nanay daw niya, mas gusto, do 좋아하신다.
yung fried dumplings compared sa, so anong klase naman yung mandu na sinasabi dito. So nasagot na natin si Tuigida, si Samta, tsaka si Kurida, Dajida, and Jida na lang yung natitira. So magiging sagot natin dyan is yung letter E, Jida. And this one, yung Jida, magiging Chin. Okay? So parang yung grammar na dinagdag natin sa number 1. Since dinidescribe natin yung noun natin, we're going to modify it, kaya yung Jida magiging Chin. Next, number 5. 간장에 고춧가루, 참기름, blank, 마늘을 넣고 양념을 만들었다. So, yung natitira natin is yung dajida. Okay? Tapos, si dajida, same yung grammar na idudugtong natin. Kung ano yung grammar sa number 4. Yung en or niyen. So, dajida, drop mo yung daji, walang batchim, kaya niyen. So, dajin, ma늘. Ibig sabihin, minced garlic. Okay? So, sabi, 간장에 sa soy sauce daw, 고춧가루, red pepper powder, 참기름, sesame oil, and dajin ma늘, yung minced garlic, para makagawa ng yangnyeom or yung ating pang-season. Okay? So, dito tayo sa number 2. So, pili tayo between 1 and 2, no? Number 1, 야채를 오랫동안 물에 데치면, 튀기면, 색이 변하고 맛도 없어진다. Anong sabi dyan? Number 1 muna, 데치면, ibig sabihin nung myon na grammar, no? If. So, 데치다, ibig sabihin to blanch, pakuluan ng saglit doon sa tubig. So, parang mga 30 seconds lang, no, na ano mo siya, lulublub mo siya sa kumukulong tubig. And then, 튀기면, if fried naman tong 튀김. Okay, so fry. Yan. Sabi, 야채를 오랫동안 물에, yung mga vegetables daw, kapag sa tubig ay matagal na blank, yung kanilang kulay daw ay magbabago and it will lose its taste. Okay, mawawala yung lasa. So, yung correct answer is 데치면. Okay, so hindi naman natin siya piniprito sa tubig, no? Ito, mutchin at saka purin. So, yung mutchin, ibig sabihin yan is yung season, no? Nilalagyan mo ng pampalasa. Purin, to sprinkle. Okay? So, sabi dito, 새콤한 양념에 blank. So, kung alin dyan sa dalawang pinagpipilian. 나물 반찬이 입맛에 맞았다. So, sabi, yun daw pong 새콤한. Pag sabing 새콤한, no, yung maasim-asim na seasoning. 나물 반찬이. So, 나물 반찬, ito yung mga greens natin, no? Yung mga leafy vegetables daw na side dishes. 입맛에 맞았다. Ibig sabihin na itong expression na to, sakto sa panlasa niya, no? Baga, gusto ng taste buds niya yung, yun nga, 새콤한 양념. Maasim-asim na lasa ng, so malamang, season to, no? Seasoned green vegetables. So, number 1, mutchin. Number 3, we have shisoso at saka soroso. So, meron lang siyang aso-oso na grammar. Okay, pero yung original word niya is yung shitta, to wash, at saka yung dito naman yung solda, to chop, hiwain. So, sabi, 김치를 칼로 blank, 그릇에 담았다. So, 담았다, ibig sabihin yan is to put. Okay, so inilagay daw sa 그릇. Okay, so sa bowl. So, ano kaya yung ginawa dun sa kimchi? Kallo. Pag sinabing kallo, yung lo dito, with. So, gamit ang kal. Ano yung kal? Knife. So, gamit yung kutsilyo, malamang, yung kimchi ay i-chop mo or hihiwain mo, no? So, number 2. Next, number 4, kuwoso at saka choryoso. So, same lang, no? Meron lang tong aso-oso na grammar. Yung original word is kupta. So, kupta is to grill. Tapos, yung choryoso naman, so, from the word chorida. So, ibig sabihin ng chorida is to pickle, no? So, ano ba yung sabi sa number 4? Kapag daw yung isda ay i-grill mo sa apoy at kakainin mo, that time you have to be careful na hindi siya masunog. Okay? Be careful not to burn it. Siyempre, di ba, i-grill mo siya. So, kailangan check mo maigi para hindi siya masusunog. Number 4 is kuwoso. Number 5, meron tayong 볶으면 at saka 볶이면. So, dito, parehong merong umyon or myon na grammar, if. Tapos, yung number 1, yung 볶다. So, ibig sabihin yan is to stir fry. Kapag gumagawa ka ng stir-fried rice o kaya mixed rice, ayan, yun yung process, no? 볶다. And then,
Botkida, ito yung original word niya. So, it means yung babalatan mo, no? To peel. Okay? So, sabi dito, bananae kopjil은. So, pinag-uusapan yung balat ng saging. Okay? Banana peel. Tapos, 금방 색이 변하기 때문에 빨리 먹는 것이 좋다. So, sabi niya, maganda daw na kainin agad. Okay? Ang alin? Malamang yung saging. Bakit? Kasi pag yung balat daw ng saging ay blank, yan, kumbang is agad-agad. 색이 변하기 때문에 because its color will change right away. So, yun yung ibig sabihin ng kumbang 색이 변하기 때문에. So, yung sagot natin is yung peel, 먹기면. Okay? So, banana의 껍질을 먹기면. So, pag binalatan mo daw yung banana, yan, kailangan kainin mo na nga daw agad kasi nga mabilis na magbabago yung kulay niya. Number 3, 다음은 야채볶음밥의 요리 방법입니다. So, the following daw is yung paraan ng pagluluto ng vegetable fried rice. So, dito daw sa example, tingnan natin yan and piliin kung alin dito yung tamang sagot. So, yung blanks dito natin siya pipiliin, no, sa bogi. So, yung 재료를 볶다. Again, 재료, it means ingredients. 볶다, to stir fry. 칼로 썰다, so chop or slice with a knife. 채소를 씻다, to wash yung mga vegetable. 그릇에 담다, to put in a bowl. So, dito, number 1, tingnan natin yung drawing dyan. So, 요리에 사용할, so sabi yung mga gagamitin daw sa pagluluto na, ano ba yung mga nandyan at anong ginagawa. So, we have carrots and then onion. So, ito ay mga 채소. Okay, so ABC tayo. A, B, C, D. So, dito, 채소를 씻다, to wash. So, tama naman, no? So, isulat natin is 채소를. Tapos, yung 씻다, gagawin natin. So, tingnan natin yung may complete answer. Ito, sabi niya, 프라이팬에 기름을 넣어요. So, naka-present form siya, no? So, yung 씻다 natin, gagawin lang din nating present form. So, 씻어요. Number 2, 재료를 작게. Tapos, tingnan natin anong ginagawa. Hinihiwa, no? So, yung kallo solda. Sulat natin, kallo, yung solda magiging 썰어요. Number 3, ito na siya, no? 프라이팬에 기름을 넣어요. At yung kasunod is, number 3 dito, bacon, 채소, 양념을 넣고, 뭐든 blank. So, ano ba yan? Ginagawa niya, ini-stir fry niya na, no? So, yung natitira natin, na-check na natin tong kallo solda at saka 채소를 씻다. We have 재료를 볶다 at saka 그릇에 담다. So, malamang, ito yan, no? Stir fry yung mga ingredients. So, 재료를, yung 볶다, magiging 볶아요. Next, 밥을 넣고 재료와 섞으며 볶아요. So, ilagay na daw yung rice, tapos haluin or stir fry ulit. Lastly, ito na, no? Ilagay na siya sa bowl. So, yung natitira, 그릇에 담다, magiging 그릇에 담아요. Number 4, so yung bogey natin, 채를 썰다, again, ibig sabihin yan is to cut or to chop yung mga vegetables. 간을 맞추다, 맞추다 means to adjust, alin ang i-adjust, yung lasa, 간. Then, 설탕에 절이다, 절이다, to pickle, okay, saan siya ipipickle? Sa 설탕, sugar. 후추를 뿌리다, to sprinkle with pepper. Number 1, 국이 싱거워서 간장을 넣어 blank. So, sabi niya, yung soup daw or sabaw ay medyo matabang. So, 싱겁다, no? Medyo matabang yung lasa. Kaya naman, naglagay siya ng soy sauce. So, yung paglagay niya ng soy sauce, ano yung ginawa niya? In-adjust niya yung lasa. So, yung sagot natin is yung gan을 맞추다. So, dahil ginawa niya na yon, naglagay na siya ng soy sauce. So, magiging gan을 mat, and then yung 추다, magiging past tense, 맞췄어요. Number 2, 완성된 볶음밥 위에 blank 맛을 더했다. Sabi dun daw sa finished or nagawa or naluto na fried rice, so on top of that, 맛을 더했다. Ibig sabihin ito, to add flavor. So, para madagdagan yung lasa or mas sumarap din,
So this time, ang sagot naman is 후추를 뿌리다. Tapos yung 뿌리다 magiging 뿌려서. Okay, so yung number 2, 완성된 볶음밥 위에 후추를 뿌려서 맛을 더했다. Number 3, 잡채에 넣을 여러 가지 야채를 가늘게 blank, 기름에 볶았다. Sabi niya, japchae, ito yung kanilang pansit dito sa Korea, no? Doon daw sa pansit, naglagay siya ng iba't ibang klase ng gulay. Tapos yung gulay na yon kanelge. So pag sabing kanelge, finely or pwede ding thinly. Yan. Tapos yung natitira natin is cherry solda, to cut or slice yung vegetable at saka yung soltange jorida, to pickle with sugar. So, dito, about sa vegetable yung pinag-uusapan, and then sabi niya, no, girume bokatta. Tapos, in-stir fry daw niya sa oil. So, malamang, hindiwa niya ng maninipis or finely yung mga gulay. So, cherry, tapos solda, magiging solgo. Okay, so pagka-slice niya thinly or finely, then, stir fry niya na. Number 4, 레몬을 blank 차로 만들어 마시면 목 감기에 좋다. Sabi niya, maganda daw sa masakit na lalamunan kapag uminom ka ng cha. Ano yung cha na yon? Yung tea. Okay? So, pag gumawa ka ng tea, anong klaseng tea? Sabi dito lemon, no? Tapos yung natitira natin is yung soltange jorida. So, ibig sabihin nun, pickled in sugar. Okay? So, soltang tapos yung jorida natin dito magiging joryoso. So parang after mo siyang i-pickle sa sugar, gagawin mo siyang tea. Okay? So lemon을 설탕에 절여서 pagka pickle mo with sugar yung lemon, then gagawin mo siyang tea, maganda siya para sa masakit na lalamunan. So yun yung gusto niyang sabihin sa number 4. So that's for our vocabulary review ng level 3 unit 8. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.